Okay, number 3 at number 4. Ay, again, simula ulit tayo sa given. And always given ang gravity, 9.8 meters per second. Then separate ulit natin yung x at y. Like paulit-ulit lang siya. Simula tayo dito. 19.6 meter high cliff. A ball rolls horizontally from off a 19.6 meter high cliff and lands 10 meters away from the base. What was the horizontal velocity? Okay. So, binigay sa atin yung dy. Yun yung 19.6 meters. Binigay rin yung dx. Sabi, 10 meters away from the base. So, kumbaga, kung ito yung cliff, ayan, may nahulog raw na bola somewhere. Tapos, yung height ng pinanghulugan niya ay itong 19.6. Tapos, itong second, ito yung 10 meters. Tapos, mahaba to. Kaya ko. Basta, ganon siya. Okay? So, given rin yung dx na 10 meters per second. Ay, meter lang pala, sorry. Now, given rin yung initial velocity ni y. Kapag ay, like constant na siya, na 0 meters per second kapag walang binigay, diba? And finally, ang hinihingi dito ay yung horizontal velocity. So, yung unknown. Yung horizontal velocity. Pero other than that, missing rin yung time. Kasi nga, diba, dependent si x kay y. And para mahanap natin si x, kailangan mo natin hanapin. Kailangan mo natin kompletuhin yung dito kay y. And kasama si time dun sa y. So, unahin natin yung time. Ulit yung formula natin pag time. Ito, pwede ba to? Hindi, kasi may vs. Ito ang pangalawa. Pwede. Ito, bawal rin kasi may pf. Same lang din siya kanina. Time is equal to the square root of 2t over g. Okay, actually, ito yung formula. Siguro, ngayon ko lang ito nasabi, pero dun sa given pa ni sir nakalagay, d is equal to 0.5 ay divided by 0.5 and 9.8. Right, ganun yan. Iniba ko lang sa akin, ginalaw ko lang sa taas yun. Okay, so kung ganito yung ginagamit mo, okay lang. Pero kung ganito rin, okay lang din. Pero mas prefer ko to kasi wala ng decimal. Okay, so tayo, time is equal to 2. Itong distance ay nagre-refer kay y, kasi y muna kinakompute natin. Okay, so 19.6 divided by gravity, which is 9.8. Now, 2 times 19.6, that's going to be 39.2, I think. And then divided by 9.8, makukuha natin 4. Ay, wait lang, huwag nakakasulit na lang ako, nagkamali-mali nga. Times 4. Ay, mali pala. Okay, tam. Ay, sorry, wait lang. 19.6 times 2 divided by 9.8. Okay, 4 nga pala. So, time is equal to the square root of 4, or time is equal to 2 seconds. So, yun yung time natin. Ngayon, hanapin natin si dix. And again, ito lang yung formula na gagamitin natin. So, lagyan natin yan. D is equal to VI plus VF over 2 times time. Ang hinahanap natin ay VIX. So, tanggalin natin si natin ito lahat. Iwan lang natin dito si VI. Pero actually, you know what? We can actually just disregard this at all. Wag na to. Gamitin na natin yung formula na ginamit natin nung pinakauna pa. Yung displacement is equal to velocity over time. Diba? Naalala nyo yan? Let's just use that. Yung triangle na ganun.
So, kasi ito pala yan. Now, ang hinahanap dito ay yung velocity, which is v. So, i-isolate natin by dividing both sides by time. So, cancel time, magiging velocity is equal to distance over time. Now, ano yung distance natin? 10. So, velocity is equal to 10 meters per second. 10 meters na pala. And then yung time ay dun yung second. And then pag dinivide mo yan, magiging velocity is equal to 5 meters per second. Hindi na isulat natin. Gosh, ang gulo. Nawala na yung goof sa method ko. Pero, yeah. Ito yung sagot sa number 3. Okay. Ito, pala, ay huwag na natin ito gamitin. Yung gamitin pa natin yung original na ganito. Mas madali pala yun. So, number 4. As always, given C, gravity. So, sulat na natin yun dyan. Tapos, X at Y. A ball is launched horizontally at 12 meters per second and travels 24 meters before hitting the ground. Okay? So, ang bola raw ay nag-launch horizontally 12 meters per second. So, ano yun? Yun yung initial velocity ni X, which is 12 meters per second. Okay? And then finally, given rin yung distance ni X, which is 24 meters. Ginamit natin siya sa X kasi sinabi dito horizontally, oh. Diba? Horizontally at 12 meters per second and travels 24 meters. Hindi naman sinabi na height of 24 meters. So, dito siya napunta sa X. Wag lang maliligaw sa words kasi try lang natin intindihin yung mismong question na masasagot na natin. Okay? Look. How high was the cliff? So, ang tinatanong dito ay yung dy. Tapos, ang initial velocity natin sa y ay always, kung walang given, 0 meters per second. Okay? Now, we can proceed sa unknown. Ano yung unknown natin? Well, yung dy. So, dy. dy lang ba? Yeah, dy. So, hanap tayo dito ng formula na magpapalabas sa dy. Dito muna tayo. Ito, wala palang d dyan. Dito na tayo sa pangalawa. Meron ba tayong initial velocity? Yes, meron. Meron ba tayong time? Wala. Pero here's the thing. Si X, pwede natin isolve para makuha yung time. Kasi given naman na yung velocity at given na rin yung distance. Kumbaga, di ba yung displacement is equal to velocity over time. Given na itong dalawang to, yung velocity at distance, time na lang natin hanapin. So, pwede pa natin mahanap si time kay X. Okay? So, hanapin natin si time. I-isolate natin si time sa formula. So, divide both sides by V. Magiging time is equal to distance over velocity. Displacement over velocity. Okay? Ang displacement natin ay 24 meters. So, 24 divided by 12. So, and then 24 divided by 12 magiging 2. So, ang time natin ay 2 seconds. Ay, nakuha natin. Meron na pa tayong time. Meron tayong time dyan. 2 seconds. Okay? So, ito, pwede na siya. Yun ang pangalawa. Ito pangatlo, pwede ba siya? Nope. Kasi wala tayong VF. Same goes sa pangat-apat, wala rin tayong VF. So, bawal yan. Okay. Yung pala yung other, pwede rin pala independent si Y kay X. Kung given tong dalawang to, pwede natin makalculate yung time. So, yeah, let's do it. Nang ganun. Kaya, ganun. My gosh, ang hirap i-explain. But, yeah. Now, ang hinahanap ay dy. Andito na lahat ng mga, kasangkapan natin. Gawin na lang natin. Okay. Ito yung formula natin gagamitin para hanapin si dy.
D is equal to VIT plus 1 half GT squared. D is equal to ang initial velocity natin ay 0 and ang time ay 2 and anything multiplied by 0 is 0, so tanggal na yan. Matitira na itong 1 half GT, so 1 half of gravity 9.8 and time squared. So magiging calculator na natin. Okay, gawin na natin tong decimal para di tayo mahirapan. 0.5 times 9.8 times 2 times 2 magiging 19.6. So yun yung dy natin, 19.6 meters. Okay, so yeah, that's it. I mean, to be honest, I can only wish you luck kasi even ay nahihirapan ako explain to kasi siya, there's no single way para i-ano siya in a intuitive way. I tried doing the GUPSA method but even that medyo nakakaligaw pa rin. So yeah, review na lang kayo sa slides na sinend ni sir and good luck sa atin mga tao. Let's go.